Mga Mars, sa mahal nga ng mga bilihin ngayon ay tunay nang mapapaisip ka kung ano pa bang uulamin natin kinabukasan. Kaya naman, ang dati kong binibiling 1 kilong tilapia ngayon ay kalahati na laang. Dati kapag nagsisigang ako kumpleto, may okra, may sitaw, pero ngayon kangkong na lang. Dati naman, pag mamalingki ako may 1,000 akong dala, may sukli pa. Pero ngayon pag mamalingki ako, kulang-kulang na nga ang binili ko, wala pang sukli ang 1,000 ko. Ay halos lahat nata ngayon ay nagmahal, ay kaya naman ang buhay na ari. Pero thankful pa rin tayo kay Lord, at kahit papano ay nakasurvive tayo sa araw-araw. At ito na nga, gumising ako ng ayan, nabulol na. Gumising ako ng maaga at ako magluluto ng makakain na ang aking estudyante. Isa pa nga lang itong anak ko at grade 1 pa lang. Nagbabaon naman siya sa school, pero pag ganitong may sabaw ay hindi siya nakain na, hindi siya sinusubuan. Kaya habang nandito pa siya sa bahay, ay pinapakain ko na siya ng masustansya. Kasi sa school, pag pinapabaunan namin siya ng itlog, kanin lang ang kinain niya. Ay nagdeklar ang teacher na hindi pwedeng baunan ng bata ng hotdog, o kaya meatloaf. Kaya bawi tayo, habang nasa bahay pa ang ating mga anak, pakainin natin sila ng medyo masustansyang konti. Para kahit paano naman, ay may masustansyang mapasok sa katawan nila sa araw-araw. At ayan na nga, nagisa na nga ako ng sibuyas din at bawang, pinagsangkutsa ko na yung dalawang yan. At inilagay ko na nga dyan yung karne kong nilaga kagabi pa. At wala nga kaming ref, kaya yan inilaga ko para hindi masira. Dati, nakakabili ako ng kalahating kilong baboy. Ngayon, hanggang 1/4 na lang. Pag sa mahal ng mga bilihin sa mga sangka pa lamang, lalo na dumagdag pa ang bigas ay inang. Mapapaisip ka na lang talaga. At nilagyan ko nga lang yan ng asin dyan, na konting pangpalasa sa kanya. At pagkatapos ay akin ang sinangkot siya at inilagay ko dyan yung tubig na pinaglambutan ko sa kanya kagabi. Kayo mga mami, ano po ba yung kadalasang pinapakain nyo sa inyong mga anak bago umalis? Ako kasi, may pagkasimasilan yung anak ko sa pagkain. Nahihirapan ako minsan kung ano ipapaulam sa kanya kasi ang tanging kilala lang niya ay itlog, tuyo, noodles, pansit canton. Ay hindi naman pwedeng laging ganon. Nakain lang siya ng sabaw kapag sinigang dahil may asim. Iwan ko sa batang ari. Ako'y napapaisip na lang talaga. Pareho naman kaming tamatakong mag-asawa, lalo na ako. Pero bakit napakasila niya sa pagkain? At ayan na nga, kinurot ko na nga dyan yung taba ng baboy kung malambot na para pwede ko nang ilagay yung ating sinigang mix. At mukhang malambot-lambot na nga ng konti kaya ibinubod ko na dyan yung ating sinigang mix at ang mga iba nating pang palasa pa. After ko nga palang magluto dyan ay saktong nagising naman ang anak ko at 5:30 na. 5:30 ko siya lagi pinapakain at after niyang kumain ay pinapahinga ko muna siya ng ilang minuto bago ko siya liliguan. Kasi ang kanyang pasok ay 6:30 at malapit lang naman ang school dito sa bahay, so hinahatid lang siya ng kanyang ama. At ayan na nga, sa tingin ko medyo okay na. Nga pala mga mami, katulad ko din ba kayo na pag kinapos sa sinigang mix ay naglalagay ng kaunting suka para kahit papano may dagdag asim. Ganun kasi ako minsan pag kinapos ako sa aking sinigang mix. Pero yung suka ay option na lang yan at ang suka po pala ay may naaano ako. Yan pala ay pang kontra din sa hindi agad masira ang ating niluluto. So yun na, intindihin nyo na lang, nabubulol ako first time kong mag-record. Kung sino man dyan sa inyo ngayong nanonood na may kapareho kong anak na napakapihikan sa pagkain, lalo na sa pang-ulam, alam mo yung tipo mas gusto pa niyang kumain ng purong kanin kaysa mag-ulam, yung tipo mas gusto pa niyang kumain ng tuyo ang ulam kaysa may sabaw ang ulam, mas gusto pa niyang kumain ng asin ang ulam kaysa may maayos na ulam. Kaya talagang napapakamod yung minsan ay mainit na yung bait mo sa iyong anak dahil hindi mo mapakain ng ulam kung anong merong sa kanyang harapan, namimili at yun ang mga pinipili niyang ulam ay hindi naman talaga healthy sa katawan nila. Kaya yan, nilagay ko na mga pala dyan ang kangkong, napadami yung kangkong na nabili ko, so okay lang yan at mas masarap yan kahit dahil wala tayong sitaw at okra, tanging kangkong lang ang gulay ng ating sinigang. At ayan na nga mga mami, luto na nga ang ating sinigang at ready na po natin pakainin ang ating anak na bagong gising. At sana magustuhan niyo po ang aking vlog. Bye-bye, thank you!